magandang araw, magandang buhay mga kapare ko eh. Nandito tayo ngayon sa ating opisina. So, yan, mini office lang ito. Ha? So, bali, mag-vlog na rin tayo dito sa loob. Okay. So, habang gagawa ko, konting kwentuhan tayo. Okay, diba? So, para masaya, para hindi boring, nakakantok eh. Ako, antok na antok ko pagka nandito ako sa loob. Kaya ayaw ko dito na yung namalagi sa phone. Lalakad-lakad para nag-exercise saka maraming ginagawa. Okay? Nagkataon lang na may marami akong ginagawa at nag-encode dito sa loob ng opisina. Dito. So, unang tanong, mga kaparikoy, mga kaparikay. Okay? Maraming nagsasabi na masarap daw ang buhay pag nag-opisina. Di ba? Kayo, may iwala ba kayo? Ha? Kayo, kung tatanungin ko kayo, may iwala ba kayo? Ha? Sa totoo lang, ito, real talk na naman to. Ha? Baka maraming sasabi, sarap naman ng buhay, di ba? May mga, gano'n naman talaga mostly ng ano na tao. So, pagka nakaupo ka lang, computer ka, sasabihin na, sarap naman ng buhay, ganda naman ang trabaho mo. Oy, mas masarap ang trabaho na nagkikilos-kilos kaysa hindi ito. Ha? Sa totoo lang, marami kang sakit na abutin pag nakaganito-ganito lang. Ang unang magiging sakit mo ay dito sa likod. Kaya ako, binabanat ko yung likod ko kapag kaya, no? Pag bumibigat na yung likuran ko, ginaganon ko yan. Parang nagigising ako. Ayan. Napakahirap pagka nandito ka lang, nakaupo ka. Imagine mo. Yun ang gagawin mo. Mahirap yan. Kaya sabi nga nila, walang trabahong madali. Tandaan nyo yan. Yan ang realidad talaga. Walang trabaho. Kahit nakaupo pa yan. Kahit itanong mo pa kay Ate Praise. Tingnan mo, nakaupo lang si Ate Praise. Sumasakit ang likod niya, sumasakit ang balakang, lahat. Kaya nga, medyo bata-bata pa. Lalo na kaya sila. Maghanap yan, magkatayo-tayo yan, lakad-lakad na ganyan. Ganon yan. Tsaka ako, di ko rin kaya ng ganito. Umiinit ang puwit ko, at saka ayaw ko, nagkikilos-kilos talaga ako. Yan ang discarding malupit. Okay? So, kaya kayo, huwag kayong mangarap na yung marami dyan na gusto ko yung ganito lang, easy lang ang trabaho. Which is easy. May maraming mga easy na trabaho lang, walang pressure. Ang sinasabi kasi mostly na easy ang trabaho ay yun yung mga less stress. Alam mo yan? Less work din, less stress, then nagkikilos-kilos ka. Pero kung sabihin mo nakaupo ka lang, yung gano'n, edad natin ito, maniwala kayo hindi. Wala kung gusto nyo yung natin nakaupo. Ewan, wala, depende na siguro yung sobrang pagka sobrang tamad ka na talaga. Di ba? So, pag sobrang tamad ka na talaga at obese ka na, obese, yeah? Mga matataba, may ihirap talagang kumilos yung mga gusto niya, nakailatan na lang talaga. Pero kung ikaw, hindi, pagka nagiging obese ka naman, hindi ka naman talaga magtatagal din sa mundo. Pasahan mo na yan. So, magpaano ka na lang, patuklaw ka na lang ng ahas. Di ba? Lalo pag tumatanda na tayo, naku, mas maganda pa rin yung hindi ka tumataba pagka yung tumatanda ka na. Kasi oras na tumataba ka, ang katawan mo ay mabigat at mas mabigat pa dun sa naku, napakahirap pero maraming mga sakit-sakit ang abutin mo. Although, sabihin ng iba na mataba ka, marami kang kinakain pag ganyan. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi masaya yan, hindi maganda yan. Hindi magandang yan. Pag-ugal. Okay? Yeah, so, ganun lang. So, marami pa tayong gagawin talaga.
So, bali ngayon ay nagna-negative 1 na sa umaga or negative 5 na sa umaga. Nakarang araw nang negative 8 dito sa Edmonton, Canada. Sa umaga lang yan, sa tanghali na tumataas. Pero maasin malamig. Malamig. Da 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 da, what you do? All was given. The days when I you never leave again. Once and all was my long road. Yan, ganun lang mga kaparikoy, mga kaparikay-kay. Ang buhay ay hindi natin masasabi talaga. Kaya enjoy nyo ang buhay nyo. Huwag masyadong may stress. Kaya tinan mo ako na-stress. Ang baho ng ulo ko. May mga balakuba. Kaya ang shampoo ko ay dapat anti-dandruff. Ayan. Iba na talaga pag tumatanda tayo. Kung ano na lang ang umano sa natin, ulo. Okay, so yun, ganun lang. So kagandahan dito sa warehouse namin ay heated naman kasi ito dito, so alam niyo, pero kailangan mo pa rin magsuot ng hoodies, mga ganon. Kasi nga, hindi tayo pagka lumabas ka, ay hindi ka malalamig na medyo. Pero ano naman ang ventilation dito? So, ganun lang ang buhay-buhay. Maalala ko lang, dati, yung dinanas ko dun sa dati naming trabaho. Napakahirap. Kung ano yung lamig, walang ano dun, hindi siya heated. Kung ano yung lamig sa labas, ganun din ang lamig sa loob. Ayan. Kaya kayo, yung mga nasa Pilipinas at nagbabalak kayo pumunta dito, huwag kayong mag-expect na maganda talagang trabaho. Diyos ko. Maling-mali yung mga iniisip ng mga kababayan natin. Kasi nag-expect sila na maganda. Although, maganda naman talaga ang pamumuhay o buhay dito. Bakit? Una, ang health system talaga number 1. Alam mo yun. Kahit maganda pang maging trabaho mo sa Pilipinas, kung magkakasakit ka sa Pilipinas, tsugi ka pa din. Hindi ka machuchugi sa sakit mo. Machuchugi ka sa bayarin. Ayan. So, anong magiging assurance mo kahit maganda pa ang trabaho mo? Ano magiging assurance mo kung magkakasakit ka sa Pilipinas, di ba? Kahit malaki pa magiging ipon mo, one time lang magkasakit ka, ubos yan, niwala ka. Hindi ka naman anak ka ng kontraktor na kahit na magkasakit sila, kahit na putol-putulin mo mga katawan ng mga yan, kaya pa rin lang buhayin sarili nila. Ganun yun. Easy lang yan ganun yun. Pero yung ikaw, ultimo ka lang na nagtatrabaho ka, pero nakaangat-angat ka sa buhay. So, umaasa pa rin ang sarili mo, ang pamumuhay mo sa pagtatrabaho mo. Pag nagkasakit tayo, tandaan niyo, wala talaga. Wala ka talagang may iuwi na kahit isang kusing. Uukayin talaga kayamanin mo pagka nagkakasakit ka. Hindi kagaya dito kasi, kahit wala kang naipon, kahit wala kang pera, may trabaho ka,
may maasa ka sa gobyerno. Bakit? Pag nagkasakit ka, libre lahat. So wala kang gagastusin. Doon pa lang malaking bagay yan. Sa atin, PhilHealth nga. Withdraw ang pera. Mabuang na. Ano pa asahan mo doon sa gobyerno? Di ba? Ganun lang. Kaya naman, ang iba ay nagkukumahog na pumunta dito. Yung may mga pera-pera na sa atin, ay gusto makalipat na dito. Pero kung kayo naman, may pera-pera na sa Pilipinas, kung pumunta kayo dito, isa lang mapapayo ko. Ayan, ang mapapayo ko ay dapat ay maging kayo, maingat. Kaya sa tika lang, na-distract ako ni Kaparikoy, Kaparikoy. Nandito si Kaparikoy. Dinalaw ko, siya yung engineer. Siya yung engineer natin dito. Hindi ako, hindi contractor na. Oh, contractor daw. Contractor mas malaki, oh. Grabe yan. Mas malaki yung share ito pag contractor. Wala na, nasilip na yung mga ano natin. Ari-arian mo? Yung mga animal yan ginagawa niya. Yeah. So, Joke ito, lang, joke. hindi naman live to. Video lang to. Ay buwang, delete mo na yun. Ano ko kasi to? Sama ako niyan. Makakasama ka. Malamig, painit ko na. Nagyali na, nagpapain na. Nakalimutan ko, naka-horizontal na naman. Kasi dapat lang to. Ganun mo. Wala na, huli na. Na video ko na. Di gawin mo na shirts. Hindi na. Mayroon ako gagawin short nito. Hello, mga katingting kamay lang. Anong mga ano nila? Ha? Mga intro nila sa live. Ay, sa video nila. Mia, ang intro ni Isip Sweet mo na lang yung iba, bro. ang intro ni Sweet ni Sweet Maila. Yung bunga ni Sweet Maila ang intro niya. Wala intro. May intro yun niya, yung bunga niya. Yun ang intro niya. Salamat. Panood. Dito Ayaw. sa Buhay Canada. Ano ginagawa mo dito, Riz? Saan pa ba yun? Nagpapayad na naman ako. Hindi na ka, upo ka muna. Paano kung winter na to? May ano dyan. May chichiri. Ano ba gusto mo? Biscuit? Ano ko to? Ano yan? Tawag ito. Ayan. Daga. Pagkain na diga. Arte ito nga tama namin. Yan. So, ganun lang. Okay, so, yan. Babalikan natin yung nasabi ko sa inyo. Maganda yung kaya, no? Ting-ting. Parang sa ilan, so, ilaw mga kailan. Oh, yeah. Bakit kasi, ilaw mga kanil, ilaw mga Pangit yun, no? Kailangan gagawa ka ng sarili mong version. Katingting, maganda, ilaw mga katingting. Oh, yeah. Eh, kaso hindi mo si Ting-ting ang, ang sinasabi nito. Ano bang, ni, Madam Ting-ting? Baguhin ko nga yung pangalan ko. Anong baguhin mo na? Pakitong-kitong? Tong-tong-tong na lang. Ano kuy-kuy, di ba? Kuy-kuy. Ilaw mga kakuy-kuy. Ilaw mga kakuya-kuy. Kuya. Kuya daw. Oh, so ayan. Yan, papainit lang siya at habang magpupintuhan tayo. Ayun, wala akong bumalik. Isang oras din na lang. Nawala tayo sa pinag-usapan natin mga kaparikoy. Sige, sige, Brad. Alis mo na ako, mga parikoy-koy. See you sa vlog ko. Putulin nyo na yan. Ayan, nawala tayo sa pinag-usapan natin dahil dumarating si Parikong Koy. Si Parikoy natin. So, pag-usapan natin para dun sa mga tao o sa mga kapwa nating kababayan na nagpaplano na pumunta dito sa Canada. Yan. Yan ang masarap na kwentuhan natin ngayon. Ayan. Para sa mga kababayan natin na nagpaplano pumunta dito ay dapat handa kayo. Well prepared dapat. Hindi sa well prepared sa pera, kundi well prepared mo yung sarili mo. Bakit? Dahil yung naranasan mo sa Pilipinas, kung ano yung buhay mo dyan sa Pilipinas, ay ibang-iba talaga dito, mga kaparikoy. Walang pinipilit, walang inaano dito. Talagang ibang-iba. Hindi mo na pwedeng ipiplease ang gusto mo na gagawin sa buhay mo. Malabo yan. Ito na yung bansa na ikaw mismo ang gagawa ng paraan kung paano mo may survive ang sarili mo. Okay? Dahil dito, walang mahirap, walang mayaman. Lahat ng tao ay may trabaho at may kakayahang maghanap ng kahit anong mga pwedeng
pagkakitaan para lang mag-survive. Survival ang ano talaga dito. Kaya mostly talaga easy lang pagka yung tao na galing sa mahirap or talagang as in walang-wala sa Pilipinas. Pag dumating dito sa Canada yan, easy lang yan sa kanila. Bakit? Sanay na sa hirap yung mga yan eh. Patalon-talon ng trabaho, easy lang yan. Pag mapin mo yan, pag walisin mo yan, buong araw, wala problema, hindi magreklamo yan. Maniwala kayo. Pero yung mga kababayan natin na maganda na trabaho, maayos na yung kita sa sa Pilipinas at hindi sanay sa hirap, malayo ang lalakbayin ninyo mga kabayan. Mga kaparikoy, malayo ang lalakbayin ninyo. Yan lang naman. Yan. So, yan mga kaparikoy. Kaya believe ako sa mga taong matyaga. At saka, hindi lang sipag ang dapat dito. Kailangan samahan mo talaga ang sipag mo ng talino. Ng kukuti ng konti. Kasi kung puro sipag lang gagawin mo, mangyari, mapapagod ka. Ano yan? Yun. Ayan. At ito pa, may iba pa tayong may payo sa mga ibang pupunta pa dito. Lalo na sa may mga anak, may pamilya. Okay? So, tapos pupunta dito, then lilipat yung buong pamilya pupunta dito. Ay isa lang naman ang mapapayo ko. Sa akin lang to para hindi kayo masyadong mahirapan. Okay? Although, na sinasabi sa inyo na lahat na kayo, masasabihin pa sa inyo ng sino pa yung niyo na concert, lahat na kayo pumunta na kayo doon sa para isang ganyan, para sama-sama kayo na pamilya. Okay, sama-sama. Kaya balikan na naman natin ayan. So balikan natin ulit sa may mga pamilya at nagpaplano na pupunta dito at mag-migration. Okay. Ang mapayo ko lang, dapat ang first step na gagawin nyo ay dapat isa-isa lang. Huwag yung biglaan. Yun lang naman, payo lang naman. Nasa inyo pa rin yun. Decision nyo pa rin naman yun. Yeah. Bakit sabi ko na pa isa-isa lang? Dahil kung lahat kayo, dahil inisip nyo na makakagaan, at least isang bayaran na lang, para sa akin ay hindi, lalo na pag may bata kayo, maliit pa, maganda. Although sama-sama nga kayo dito, yun ang maganda. Pero kaya mo ba namang tiisin pati pamilya, pati anak mo ay isa-sacrifice mo ang kanilang kapakanan na hirap. Alam mo yun? Mas maganda yung ikaw lang yung nauuna muna dahil ikaw lang yung maghihirap. Tandaan mo yan. Kung ako, ang yun ninyo, dapat isa-isa lang. Kung nagpaplano kayo na pupunta, dapat mayroong parang negosyo yan. Parang sugal din itong pag-abroad kasi, lalo na din dito. So, kailangan dapat isa-isa lang. Halimbawa, ang lalaki muna, okay, go. Ang babae, tuloy-tuloy pa rin trabaho sa Pilipinas. Ganon. Then yung anak ninyo, tuloy-tuloy pa rin nag-aaral. Pag naayos na yung papers na nandito na nauna, na nandito na sa Canada, doon ka pa lang gagawa ng move. Yan ang pinaka-sure ball. 100% yan, sure ball yan. Hindi sila makakaranas ng sobrang hirap, hindi maranasan at hindi magkakaroon ng traumatize ang bata pagdating dito. Maniwala kayo. So baka may mag-comment na naman, bakit ako ganito, okay naman kami dito. Sa inyo nga yan, sa akin nga itong diskarte. Tinuturuan ko yung iba kung paano ang diskarte. Dahil kung kayo naging maayos pagdating nyo dito, may reason din yan. Bakit? Di ba? Tanungin nyo muna sarili nyo, bakit nga ba naging maayos ang pagdating nyo dito? Pwedeng may mga relatives na kayo, or pwedeng talagang sobrang dami yung pera para i-support sa sarili ninyo na pakana. Or depende na lang talaga na ano bang magiging trabaho. Depende na lang siguro kung maswertihan mo. Swerte lalaki. Pagka gano'n na ang magiging trabaho mo kagad dito ay kayang tustusan ang trabaho na pang-araw-araw ninyo na tawag nito, income. Yun. Okay yun.
makachimpo ka na ganyan. Pero yan, dito kasi sugal eh. Huwag niyong ikukumpro agad sa sarili niyo na bakit ako, bakit kami ganyan, ganito na okay naman. Huwag kayong mga maniwala sa ganyan. Akin nga lang, yung akin nga lang, o di ba? So sa inyo, naging ganyan ang nangyari, naging okay. Pero ang pinaka the best, ang pinaka ano talaga ay base doon sa mga naka-experience ng mga posibilidad na mangyayari dito. Pag nandito kayo lahat. Okay? Ganun lang. Bakit? Una, lalo na dito ay hindi mo pwedeng iwan-iwan ang bata sa kahit saan ano. At pangalawa, ayan, so babas muna ako saglit kasi sakit ang katawan ko. Okay, yeah, balikan na naman natin ulit yung pinagkukwentuhan natin tungkol dun sa nag-migrate na mga family, full pack sila na nandito, di ba? So, medyo maganda pakikinggan at masarap isipin na kasama mo lahat ng pamilya mo, pero dapat hindi pa naman talaga dapat time yon. Okay? So, dapat ang pagpunta dito dapat isa-isa lang muna. Step by step ang dapat gagawin ninyo para sure ball talaga na kayo o yung family nyo ay hindi dadanas ng hirap. At least kayo lang. Makagalaw ka kasi ng maigi, makagalaw ka ng maayos kapag ikaw lang mag-isa. Pero pag kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung anak mo, although kasama mo, masaya, pero kaya mo pang tiisin yun na pati sila ay, kahit ikaw, pati ikaw ay madidistract din sa mga iniisip mo. Dahil siyempre, isipin mo muna ang pamilya mo. Paano kung, di ba, hindi sapat yung ano mo, at nag-aayos ka pa ng papers, lipat na naman kayo, dala na naman yung pamilya mo, alam mo yun. Di kagaya na kapag ikaw lang mag-isa, kapag ikaw umupa, kahit sa maliit lang na barong-barong, maliit lang na kwarto, ay okay na. Eh, imagine mo yung kasama mo lahat ng pamilya mo. So, pag lumipat di kayo sa isang lugar, dahil doon kayo makakuha ng papers or kahit saan ano man, tangay-tangay mo rin yung family mo, ang laking gastos mo. Maniwala ka. Kahit milyon pang dala mo, papunta dito, ubos yan. Di kagaya ng kapag kayo nauna ka dito, or may nauna na nandito na. Yung kagandahan, kapag naayos na yung papers mo, po mo na sila ng tanda. So, mas madali pagka gano'n ang mangyayari. Saka walang gaano mawawala sa iyo. Walang gaano mawawala sa iyo. Totoo lang. Yo. Tapos lamig pa dito, di ba? Tapos isipin mo pa yung pag-aaral ng anak mo. Oh. Di ba pa mag-aalaga, di ba? Ang misis mo hindi makapagtrabaho ng maayos kasi nga alagaan pa yung anak ninyo. Hindi kumukuha ka pa ng oras at saka panahon na naman. Kami nga din nandito, hirap nga. No, gano'n lang naman. Tsaka, isipin nyo na lang, yung health dito, napakaganda. Ultimo yung maintenance mo, libre. Kasi may insurance ka naman. Lahat naman pag nagtatrabaho ka rito ay may insurance.
Yo. Marami na akong naging experience. Marami na kami naging experience na nandito na ang buong pamilya nila. Pero which is maganda ang buhay nila sa Pilipinas, magandang trabaho, may wills pa, sakyan pa, walang binabayaran ng bahay. Ganon, magandang, pag gaganyan siguro, baka di ko hindi na siguro. Ano lang ako, mag-wills na lang ako. Wala pang ganong sakit sa ulo. Tapos kung ako pupunta naman si Korean, tapos ganyan, di, iwan ko muna yung ano ko, asawa ko, or kung ako maganda ang trabaho na nasa Pilipinas, hindi ko iwan muna yung trabaho ko, ipauna ko muna si misis ko na nandito. Ganon. Ako muna magsakripisyo doon sa Pilipinas. At least nasa Pilipinas na ako. Diba? So ngayon, pag okay na ang lahat, saka ba nang magugo? Yun, ganoon yun. Saka kayo dapat magugo? Huwag yung ura-urada. Atat naman kayo, sabihan na kayo ng mga consultant ko. Buong pamilya na dapat kayo kasi nga para isang oo. Siyempre kahit ako ng mga consultant, sasabihin ko rin sa inyo isang buong pamilya na kayo para isang bayaran na. Para kita agad. Ganun yun. Ano sasabihin nila ng ganito ang sistema dito? Sasabi yung mga yan, hindi naman sila mahihirapan. Kayo, ang dadanas noon, hindi sila. Sila magpipindot lang para paalisin kayo. Wala na sila pakialam doon sa buhay mo, magiging buhay mo pagdating mo dito. Ganun, yun ang pinaka-realidad. Yan ang dapat yung itatak sa isip nyo. Dapat, bago kayo pumunta talaga dapat dito, dapat nag-check na kayo ng mga kapwang Pinoy o manood na lang kayo. Manood na lang kayo sa mga nag-vlogs kasi open naman ang mga vlogger. Kita mo naman, lahat, buhay Canada, mga ganun, buhay Amerika. Makikita nyo naman yun. Yun talagang realidad. Totoo yun. Yun, totoo talaga yun. Kaysa yung mag-ano pa kayo. Hindi scripted yun. Baka maraming nagsasabi na baka sip-sip. Walang totoo, walang ano yan. Kahit saan lupalo kayo, ma-Australia kayo, sa UK, sa States. Ganon ang status ng buhay namin dito. Ganon na ganon. Pag sa bilihin, lahat mabibili mo. Pero pagtatrabawan mo din. Ganon lang kayo siya. Lahat naman dito, mabibili mo. Kahit sa ultimo na kung anong pinakamagandang sasakyan, yung pinagkaguluhan sa atin, yung mga luxury car. Pwede yan, basta pagtrabawan mo. Ganon, lahat yan puro pagtatrabaho mo. Magdidepende kung paano mo pagkakasyahin o paano ka pagkakain kung yan ang mga nasa isip mo. Marami sa atin talaga ang namangha at nagugulat pagdating dito. Ang iba, hindi talaga nagsusurvive. Umuwi na lang talaga. Pero natututo sila sa buhay. Pagka ganon. Matututo ka talaga. May mga kakilala pa kami. Maganda rin ang trabaho sa Pilipinas. Maganda kasi maganda trabaho. Ngayon, yung asawa niya, tutulak ng kariton sa Walmart. Sa shopping store. Imagine mo yan. Tapos sa lamig ba naman dito yung tutulak mo? Bakit sa atin ay init? Malamig. Naka-aircon ka kasi nakasasakyan ka. Hindi mo na ano yan. Di ba?
Hindi mo na-feel yun. Parang feel mo sa atin eh, hari. Dito hindi, di ka kakilalanin eh. Hindi ka kilalanin dito kahit sabihin natin na tinitingala ka sa Pilipinas. Yan ang isa sa ano. Hindi mo pwedeng sabihin din yan na ganito ka sa Pilipinas. Kailangan mo mag-survive. Yun ang tanong nila. So, wala silang paki doon sa ano bang mayroong buhay ka na mayroon sa Pilipinas. Ayun ang sasabihin nila. Dito ay wala. Pakimikimi. Ultimo tae, kailangan mong damputin yan. Yan, ganun yun. Kaya mostly, ang sabi ko nga, mostly, ang mga mahirap sa atin, ang talagang nagsusurvive yan. Mas malakas ang pero yung lang, may mga meron din na mahirap na biglang nasusuko na lang. Kasi lack of confidence. Tsaka nasanay. Mahirap sa atin na nga, pero nasanay na may inaasahan. Yun, may isa rin yan. Yan, yung mga ganon. Yung mga may inasahan, tapos kaya napunta sa ibang bansa. Pagdating din dito, gulat din, gulantang lang din. Kasi wala na yung aasahan nila eh. Yung talaga kailangan mong pumayat talaga ng sarili mo pa. Yung pag-aaral, masarap na buhay sa atin. Tuloy mo yung nag-aaral ka na sinusustentuhan ka ng mga magulang mo. Di ba? Sinusustentuhan ka ng mga magulang mo, pero dito, paano mo sustentuhan yung anak mo? Although, isa naman ang kagandahan niyan dito sa dito sa amin, kasi nga mangungutang ka lang sa gobyerno. Halimbawa, yung bata o yung anak mo ay pang tuition fee, mangutang ka lang sa gobyerno, pautangin yan kahit basta sa course mo. Tsaka pa makita na ganun. Yun nga lang, babayaran mo pagdating ng panahon, pag nagkakatrabaho ka na. Ganon yun. Walang libre dito, sabi ko nga sa inyo. Pero, pag ganun sa ganyang pagkakataon, ay natututo ang bata. Bakit? Dahil alam niya kung gaano kahirap kitain ang pera. Napakalaking tulong yan. Napakalaking tulong yan sa bata. Yan, pagdating sa diskarte sa paano kumita o paano paghahalagaan ang pera. Kaya mag-aaral yan na matatapos niya na talagang doon pa lang talagang naghihirap na siya. Pero after niya pag-aaral niyan, easy na lang yan kahit bitaw-bitawan mo yan. Hindi kagaya sa atin, nag-aaral, papanjig-panjig pa kasi may nagsustinto. Pagdating sa tapos ng pagka-graduate, may napapasukan, di ba? Wala. Tambay. Bakit? Walang lakas na loob. Bakit? Kasi umaasa. Ganon. Umaasa, ganon yun. Ayan mga kaparikay. Hopefully marami kayong natutunan sa aking mga kwentong buhay Canada ngayong araw na to. So hindi lang yan. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya dito lang sa Buhay Canada!